Sa ibang balita, binigyan po ng 72 oras ng Kamara si Senadora Leila de Lima para sagutin ang inisyu nilang show cause order. Pinasasagot po ang Senadora kung bakit hindi siya dapat is-cite in contempt nang payuhan niya ang kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan na magtago na lang muna imbes na dumalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa kaugnayan umano ni de Lima sa Bilibid drug trade. Pero sabi ni de Lima, hindi niya ito sasagutin. Wala raw kapangyarihan ang Kamara sa kanya at nakatutok si Jamsi Sante. Mismong sina House Majority Leader Rodolfo Fariñas at Justice Committee Chairman Reynaldo Umali ang nagdala sa Senado ng show cause order para kay Senador Leila de Lima kanina. We're giving Senator de Lima 72 hours to answer this show cause order. Kung mag-reply man siya, then we will have to probably go through the process of determining whether the explanation is sufficient. Pinagpapaliwanag ang senadora tungkol sa kanyang pagpayo sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa drug trade sa Bilibid. Sakaling hindi sumagot si Senador de Lima o hindi makontento ang mga kongresista sa kanyang paliwanag, malabo raw na ipaaresto pa siya ng Kamara. Napag-usapan na kasi kagabi ng liderato ng Kamara at ng Senado na papahalagahan nila ang interparliamentary courtesy. Sa ngayon, hindi na option yun after nag-usap kami kagabi. Siguro before nag-usap kagabi, it was one of their options. But as I said, iniiwasan natin yung iniwasan namin yung magkaroon ng konfrontasyon between the Senate and the House of Representatives. Sa halip, posibleng papanagutin ng Kamara si de Lima sa tatlong paraan. Ang pagsampa ng criminal complaint dahil sa pagpigil sa isang tao na tumestigo o paghimok sa isang tao na huwag sumunod sa utos ng ahensya ng gobyerno na ipinagbabawal sa Revised Penal Code. Ang paghain sa Korte Suprema ng administrative case para sa disbarment ni de Lima at ang paghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee para sa disorderly behavior. Hindi pa natatanggap ni de Lima ang show cause order pero sabi niya hindi niya raw ito sasagutin. Paninindigan daw niyang tama ang payo niya kay Dayan. Mula nang nagsimula yung House inquiry na yan, hindi ko na po yan kinikilala. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator at dahil nga po dun sa palagi kong sinasabi na alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Talaga namang talaga namang kangaroo court yan. Handa si de Lima na harapin na anumang kasong isasampa laban sa kanya sa anumang ahensya. Haharapin ko po yan lahat. Ang problema lang nga ngayon, yung the way they are doing it ay talaga namang mali dahil nga sa sobra nilang mawalang galang sa akin. As a woman, as a human being, they've been violating my rights. And then, magdidemand sila ng respeto. Muling nanindigan si de Lima na wala siyang tinanggap na drug money sa pamamagitan ni Dayan o sinuman. Gayunman, naghahanda raw siya para sa anumang posibilidad. Naisip ko na lahat yung worst scenario. Ikukulong. That's the worst scenario and probably worse than that. Sana naman, wag naman ako nilang patayin. Para meron pa naman akong konting laban. Kasi if they bury me, they will bury the truth. At sa kabila ng pagsasalita laban sa kanya ni Dayan sa Kamara, hindi raw magsasalita si de Lima laban sa kanya. Naiintindihan daw niya na may rason ito kung bakit ito napilitang magsinungaling para idiin siya. Kahit ganun ang ginawa ni Ronnie Dayan sa akin, hindi po ako yung klaseng tao na sisiraan ko ang isang tao na naging bahagi ng buhay ko. That's not me. Hindi ko gagawin yan sa kanya. Kami lang nakakaalam kung ano yung naging relasyon namin. Kami lang nakakaalam. Alam niya kung sino yung may kasalanan, kung bakit natapos na yung relasyon na yan. Samantala, pinagpapaliwanag ng House Justice Committee sa loob ng 3 araw si Senator Leila de Lima kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt kaugnay na umano'y pagpigil niya kay Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa Kamara. Ngunit giit ng senadora, hindi niya kikilalanin ng kautusan at handa siyang harapin ang mga kaso maaaring ihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancho.
Binibigyan ng Kamara ng 3 araw si Senator Laila De Lima para sagutin ang inihaing show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng alegasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng Kamara sa umanay operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Tinanggap ni Senate Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy Fariñas. I-refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin sa Senator De Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. May connotations ito ng administrative sanctions at saka may criminal liability tucked in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator De Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan, sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung in-induce mo yung isang witness in a congressional or legislative proceeding, gaya nung nangyari ngayon, na pinigilan niyang umapir o magtago, in-advise niyang magtago, that in itself is a violation of Article 105. Inihayag naman ni Congressman Fariñas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay De Lima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali naman magmatigas pa si De Lima, sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema. Violation ng Article 115 ng the revised penal code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court at ethics complaint naman dito sa Senado. We have sworn statements na yun ang sinabi niya. So, we give her copy of the statements for her to refute. Kung hindi na i-refute, di inaamin niya yun. Muli naman nanindigan si Senator Laila De Lima na hindi niya kikilalanin ang show cause order mula sa Kamara at sa halip ay i-refer na lang ito kay Senate President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang pakay lang ay para ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ng senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya. Isinilbi na sa Senado ang show cause order ng Kamara para kay Senadora Laila De Lima. May live report si Jam Sisante. Jam? Yes, Mark, na House Majority Leader Rodolfo Fariñas at House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali mismo ang nagsilbi ng show cause order para pagpapaliwanagin sa Senador Laila De Lima ukol sa payo nito kay Ronnie Dayan na huwag dumalo ng pagdinig ng Kamara. Ayon kay Umali, may 72 hours si De Lima para sagutin ang show cause order. At ipaliwanag ang kanyang sinabi kay Dayan na huwag na itong dumalo ng pagdinig ng Kamara dahil papahiyain lang sila. Kung isasagot si De Lima o di sila kontento sa paliwanag nito, merong 3 maaaring hakbang ang Kamara. Una, maghain ng reklamo laban kay De Lima sa Senate Ethics Committee upang hingin disiplinahin siya ng Senado. Ikalawa, magsampa ng criminal complaint laban kay De Lima para sa paglabag di umano ng revised penal code sa Quezon City Fiscal's Office. At ikatlo, maghain ng administrative case na naghihingi ng disbarment ni De Lima sa Korte Suprema. Hindi pa rin natatanggap ni De Lima ang show cause order ng Kamara. Pero sakaling matanggap niya ito, hindi raw niya ito sasagutin. Hindi raw kasi niya kinikilala ang pagdinig ng Kamara na lalayunin lang na pahiyain siya. Tinawag niya rin itong kangaroo court. Bilang senador, wala naman daw jurisdiction sa kanya ang Kamara. Mainam na raw siguro na maghain ng ethics complaint laban sa kanya sa Senate Ethics Committee. Gayet pa ni De Lima, bakit sinasabi ng Kamara na hindi sila nirerespeto? Gayong siya ang unang binastos bilang babae at bilang tao. Nanindigan si De Lima na tama ang payo niya kay Dayan. Handa rin daw si De Lima na harapin ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Mark? Jam, sa ngayon ba meron ng mga indikasyon dyan na alam na ng kampo ni Senadora Laila De Lima kung ano yung mga implikasyon sakaling hindi niya galangin nga itong show cause order na ito? Yes, Mark, sa mga panayam din naman natin sa kanya, sinabi na natin yung mga balak na gawin daw ng Kamara, na balak siyang haina ng ethics complaint, ng criminal complaint at maging disbarment case. Pero sinasabi nga ng Senador De Lima, handa naman daw siyang harapin lahat ng yan. Total, ngayon meron na raw na siyam na reklamo laban sa kanya na kanya sinasagot at handa rin sagutin sa korte. So para sa kanya talagang bahagi lang yun ng kanyang paglaban sa di umano'y kampanya nga raw ng administrasyon para siraan daw siya. Mark? Maraming salamat, Jam Sisante.
Samantala sa iba pang balita, hindi pa rin nahaharap sa Kongreso si Senator Laila De Lima. Ayon sa senadora, wala siyang nakikitang sapat na dahilan para dumalo sa hearing at kumprontahin ang kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan dahil narinig na ng taong bayan ang testimonya ng kanyang dating lover. Para sa kabuuang detalye, alamin natin mula sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Tumanggi si Senator Laila De Lima na makapag-face off sa kanyang dating driver, bodyguard, boyfriend na si Ronnie Dayan na nakatakdang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order sa Lunes. Ayon kay De Lima, wala siyang nakikitang sapat na dahilan para dumalo sa hearing at kumprontahin si Dayan dahil narinig na ng taong bayan ang testimonya ng kanyang dating lover. Sa hearing ng committee ni Senator Ping Lacson sa Lunes, ipinatawag nito si Dayan at posibleng makaharap nito ang suspected drug lords na si Kerwin Espinosa. Tiniyak naman ni Senate Majority Leader Tito Soto III na sa pagharap ni Dayan sa Senado, ang pagtutuunan nila ng pansin ay ang mga ebidensya na mag-uugnay kay De Lima at walang aasahang climax question mula sa mga senador. Pinanindigan naman ni De Lima na isang kangaroo court ang investigasyon ng House Justice Committee at hindi niya kinikilala ang show cause order laban sa kanya. Iginit ng dating Justice Secretary na ang motibo lang ng pagdinig ay hiyain siya. Ipinaubayan na rin ni De Lima sa kanyang legal team kung papaano haharapin ng anumang magiging hakbang ng mga kongresista laban sa kanya.